Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito ay atin pa rin pag-uusapan itong continuation or karugtong natin dito sa ating pinag-uusapan at tinatalakay ang pagkatalo ni Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo International. But this time around, ang ating pag-uusapan ay itong naging komento at usap-usapan ngayon online na pinapasali na naman itong si Atisa Manalo dito sa Miss Universe. Okay, magbibigay lang tayo ng ating opinion at reaction dito kung tayo ba ay payag or agree ba tayo dito sa mga komento ng mga netizen. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue. So heto na nga ang continuation or part 3 na po ng ating pagtutok dito kay Atisa Manalo matapos na siya ay matalo dito sa Miss Cosmo International at hanggang top 10 lang nga yung kanyang inabot dito. So overall yung assessment natin or yung ating final review dito sa Miss Cosmo ay talagang maganda or okay naman yung production nila, although meron lang akong komento dito sa kanilang mga host. So sana ay sa sunod kung meron pang part 2 itong kanilang beauty pageant competition, especially ngayon na talagang binuboycott ito ng mga Pinoy at ina-unfollow dito sa mga social media, ay hindi malabo na baka ito na yung una at huli nilang beauty pageant competition. But ganun pa man, meron akong komento dito mga kapolitika sa kailang host kasi dapat ispalitan nila itong kailang host na medyo neutral naman yung English accent. Kasi makikita at marinig talaga natin dito yung pagka-kingkoy na accent ng mga Vietnamese dito sa although fluent naman yung kailang pag-English, but iba pa rin, hindi neutral yung kailang accent. So dapat ispalitan nila at the same time itong kailang camera na hindi nakatutok at sobrang malayo dito sa mga contestant, dapat is malapit yung camera dito sa mga contestant, especially sa rampa portion. At the same time yung kailang music siguro palitan naman nila ng medyo maganda sa paninig kasi minsan is sobrang lakas ng music, most especially dito kung nagsasalita yung host is minsan hindi na marinig, so dapat is palitan nila ng medyo mellow na music. So yun ang aking overall na assessment dito sa Miss Cosmo kung in case meron pa silang part 2. But yung ating pag-uusapan mga kapolitika is ito ang si Atisa Manalo kasi nga dahil dito sa kanyang naging performance ay gusto nila kasi kinurunahan nga siya nung isang Vietnamese na supporter niya doon sa Vietnam. At ang sabi ng ilan ay baka senyalis na kasi binigyan siya ng corona itong Mikimoto na corona. So ang sabi ng ilan ay baka senyalis na ito na dapat ay sumali pa siya kasi baka pang Miss Universe talaga itong kapalaran ni Atisa Manalo. Okay, so ganun pa man, meron na kasing naunang pahayag itong si Atisa nang sinasabi niya ay ito na daw yung last na competition na kanyang sasalian. So ibig sabihin ay kung hindi magbabago yung kanyang isip is hindi na siya sasali dito sa Miss Universe. So yun lang po yun. So ano ba yung ating masasabi dito sa mga suggestion ng mga netizen na dapat isumali pa siya? Kasi nga doon dito sa Miss Cosmo ay gamit na gamit tong si Atisa sa mga promotion at in fact sumali pa nga siya doon sa launching ng Miss Cosmo. Pinalipad siya doon sa Vietnam para kumbaga mag-promote ng kailang negosyo. So gamit na gamit at talagang hindi na meet ng Miss Cosmo yung expectation ng mga Pinoy na at least man lang is mapasama sa top 5 itong ating pambato. Okay, kasi talagang sobrang laki ng naiambag ni Atisa at idagdag mo pa on top of that yung mga sabutuhan kasi sobrang laki rin ng nagastos ng mga Pinoy dito. And just to realize na wala naman palang patutunguhan itong lahat ng mga effort ni Atisa at nung mga Pinoy. Okay, so mga kapolitika, para sa akin is hindi na dapat sasali itong si Atisa dito sa Miss Universe. Kasi nga, andito na naman si Anja Krahotativ. So, for sure yan, ayaw niya na isang Pinay na naman ang makukurunan dito sa isang prestigious na beauty pageant competition. So tama na itong sa Miss Cosmo na kung saan is nadala na tayo. Okay, wag na tayong mag-expect ng mas mataas pa, ng mas matayog pa dito sa ating mga contestant, not unless is mag-iba yung kailang pag-iisip or mag-iba yung mga may-ari nitong mga nasasabing beauty pageant competition. So sobrang sayang at talagang para sa akin is madala na tayo dito, although meron na kasing mga Pinoy talaga na hindi nadadala at na-hype dito sa kanilang, especially kung
ikaw ay isang panatiko at sinasabi ko nga in my personally is hindi talaga ako gumastos dito kasi ito pa yung kauna-unahan na Miss Cosmo at talagang hindi pa natin alam kung ano ba yung mga galawan dito sa loob. Okay, so itong si Ate Sa gamit na gamit talaga at sinasabi nga natin doon na medyo close siya dito sa CEO at maganda rin yung kanyang pakikitungo dito sa mga locals dito sa Vietnam. Okay, and only to find out na ito pala ay parang pakitang tao lang para ma-promote itong kailang business. Okay, so dapat is wag na sumali itong si Ate Sa kasi masayang lang yung effort. So mga kapolitika, yun ang aking opinion dito sa sinasabi ng ilan na dapat daw sumali itong si Ate Sa dito sa Miss Universe. Kasi baka para sa kanya talaga itong Miss Universe or nakatadhana talaga dito sa ating pambato na si Ate Sa manalo. Agree ba kayo mga kapolitika? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue.